Good day everyone, I am Wesley Domingo. Ang topic po natin ngayon ay kinuha ko sa aking lumang video. Ang title ko ay Who Sits on the Great White Throne? Who Sits on the Great White Throne? Ang video ito ay in-extract ko dun sa aking dating video na ang title ay The Two Resurrections and the Two Judgments Part 4. Basahin natin yung verse dun sa Revelation chapter 20 verse 11. And I saw a great white throne and him that sat on it. Sa The Great White Throne Judgment, ang pag-uusapan natin dito patungkol sa trono ay kung sino ang nakaupo sa Great White Throne Judgment. Kung sa Judgment Seat of Christ na ang lahat ng mga anak ng Diyos, mananampalataya, ay haharap sa Panginoong Hesukristo, dito naman sa The Great White Throne Judgment, ang haharap dito ay yung lahat ng mga tao na hindi nagsisi ng kasalanan, lahat ng mga tao na nireject ang Panginoong Hesukristo, lahat ng tao na kumakalaban sa Panginoong Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Who sits on the throne? Sino ba yung nakaupo sa trono ng The Great White Throne Judgment? May malaking difference yung The Great White Throne Judgment kaysa yung throne or thrones na nasa langit. Iba yung kalangitan na may trono at iba rin yung The Great White Throne Judgment. Okay? Doon sa kalangitan, ang mga tao doon ay mga anak ng Diyos o yung mga angels. Samantalang dito sa The Great White Throne Judgment, ito ay hindi kalangitan. Ito ay isang lugar kung saan naharap yung mga taong makasalanan na hindi nagsisi. Okay? Na sila ay huhusgahan ng Diyos na para maparusahan from hell to lake of fire. Sinong nakaupo sa trono? Sino yung maghuhusga sa mga tao at sa diablo? Si Virgin Mary ba? Mali. Si Krishna ba na sinasamba ng karamihan ng mga taga-India? Hindi. Si Allah ba ang nakaupo dun sa trono na sinasamba ng maraming mga Muslim? Hindi. Okay? Yung word na Allah, Diyos din yan eh. Pero iba yung Diyos ng Biblia dun sa Diyos ng Quran. Sino ang kilala mong Diyos? Si Buddha ba ang uupo dun sa trono? O ang Diyos Ama ba mismo yung uupo sa trono? Okay? O dalawang trono ba ang makikita mo doon sa Judgment Seat of Christ? Eh dito nakalagay Great White Throne. Isa lang yan eh. Sino yung nakaupo doon? May mga bersikulo sa New Testament na ang Panginoon Kristo ay nung siya ay nag-resurrect at umakyat sa langit, siya ay umupo sa kanan ng Ama. Okay? Sa Old Testament naman, ayon sa Isaiah chapter 6 verse 1, in the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Sinong Lord, sinong Diyos yung nakaupo doon sa trono? Diba? Sa Old Testament. Kung naalala niyo yung aking video patungkol doon sa The Angel of the Lord na pinapakita rito yung pagka-Diyos ni Kristo. Okay? So kasi dito isang trono lang no? Yung nakita ni Isaiah dun sa chapter 6. Isang trono lang at isang persona yung nakaupo doon. At the same time, yan din yung nakaupo doon sa The Great White Throne Judgment. Sino yun? I believe hindi yan yung Diyos Ama. Bakit ko nasabi na hindi yon ang Diyos Ama ang nakaupo doon sa White Throne Judgment? Kasi sabi sa John chapter 1 verse 18, no man hath seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. Napakita ng versikulong ito na wala pang nakakita sa Diyos Ama dun sa God the Father at any time in past, present, and future. Okay? So, sino yung nakita ni Isaiah? Sino yung nakausap ni Moses? Sino yung nakausap ni Abraham, ni Jacob? Sino yun? Sino yung nakakausap nila? So, sana panoorin nyo itong The Angel of the Lord para makita nyo kung sino yun. Doon sa mga kaibigan namin dyan na ngayon lang nadalaw dito sa aking channel, na nanood ng video ko, please subscribe and click the notification bell. Maraming salamat. Obviously, na sinasabi ko sa inyo
ngayon na ang nakaupo dun sa Great White Throne Judgments is the Lord Jesus Christ. Kasi sinasabi sa John chapter 5 verse 22, "For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son." And then, dun sa John chapter 5 verse 25, "Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live." Ito yung versikulo na yung mga taong walang pananampalataya na namatay, ay sila ay bubuhayin muli at haharap sila sa Panginoong Hesukristo. Si Stephen ay pinagbabato ng mga Hudyo dun sa Acts chapter 7, ay nakita ni Stephen ang Diyos. Okay? At siya ay tumawag. No? Anong sinabing pangalan? Okay, na sinasabi rito sa Acts 7 verse 59, "And they stoned Stephen, calling upon God, and what is the name? And saying, Lord Jesus, receive my spirit." Na pinapakita rito yung pagka-Diyos ni Kristo. May mga religions na nagtuturo na si Kristo tao lang, di ba? Na si Kristo maliit lang na Diyos. Na yung iba ay sumasamba dun sa mga rebulto. Okay? So may mga ganoon, pero individual ang ang judgment ng Panginoon, kung saan na kung yun yung paniniwala mo, pagdating sa Great White Throne Judgment, iyari ka sa Panginoon Kristo. Okay? Kung kumbaga pinapakita rito na minamaliit nila ang Panginoon Kristo, pero pagdating sa Great White Throne Judgment, iyari sila. Dahil ang nakaupo dun sa nag-iisang Great White Throne Judgment is the Lord Jesus Christ. Meron pa akong videos na ang title ay The 5 Judgments. Ito part 3 ito na dito sa 5 judgments na ito, ang nakaupo dun sa court, yung judge doon ay ang Panginoon Kristo. Yung tinutukoy dito sa Matthew chapter 25 verse 31 to 32, na yung the Son of Man dito is the Lord Jesus Christ, na siyang husga sa lahat ng mga bansa. Doon sa mga kaibigan natin dyan na hindi pa nagsisisi ng kasalanan, tumatanggap kay Kristo bilang Panginoong Diyos at tagapagligtas, na kinakailangan mo siyang tanggapin ngayon. Kung na-realize mo na ikaw ay makasalanan at kinakailangan mo siya, ang sabi ng Bible na ngayon ang araw ng pagliligtas. Sa judgment ay ibibigay na ng Panginoon yung kaparusahan para sa isang tao. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, pagpalain tayo ng ating Panginoon.